Masaya po ba tayo na nagkita-kita tayong muli kasamang mga banal lingkod ng ating Panginoon? Purihin ang Panginoon. Imbitahan ko na po kayo na ilabas ang ating mga spiritual handbook, manual of faith, ang Biblia natin. At tayo po ay magsisimula sa pagkain ng ating mga kaluluwa. Walang iba kundi ang salita ng ating Panginoon. And I would like to invite you to join me reading our passage for today na in series po ay tinatalakay natin. Sa aklat ni James Santiago, sa kabanatang 5, talatang 13 po hanggang 20 ang atin pong pagbasa at pagbubulay. Pangunahan ko po sa Tagalog. May paghihirap ba ang sino man sa inyo? Manalangin siya. Nagagalak ba ang sino man? Umawit siya ng papuri sa Diyos. May sakit ba ang sino man sa inyo? Ipatawag ninyo ang matatandang pinuno ng iglesia upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalakasin siyang muli ng Panginoon. At kung siya'y nagkasala, patatawarin siya sa kanyang mga kasalanan. Kaya nga, ipagtapat nyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Si Elias ay isang tao na tulad din natin, nang mataimtim siyang manalangin, na huwag umulan, hindi nga umulan sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. At nang siya'y nanalangin para umulan, bumagsak nga ang ulan at namunga ang mga halaman. Mga kapatid, kung may kapatid kayong nalilihis ng landas at may isa namang umakay sa kanya upang magsisi, ito ang tandaan ninyo. Sino mang makapagpabalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay ay nagliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at nagpapawi ng maraming kasalanan. Ito ang mga mapagpalang salita ng ating Panginoon. Panalangin ang tampok na usapin at mensahe sa atin pong passage for today. At ang panalangin ay dapat nating maalala o malaman na ito'y isang napakataas na pribilehiyo, banal na pribilehiyo na nagmumula sa ating Panginoon. At ang magawa ang manalangin, ang pananalangin ay isang marka ng spiritual maturity. So, if we are praying, not just regularly, but consistently and qualitatively, yan ay isang marka ng pagiging matatag spiritually. Lamang, sa paggamit natin ng ating labi o dila sa pananalangin, may iba pa rin naman na pwedeng mapaggamitan ng ating speech, ang ating tongue o ating labi o dila, kundi ang mangaral ng salita ng Diyos. Magagamit din ng ating tongue sa pamamagitan ng pagpupuri sa Diyos, pag-awit sa Panginoon. Man din, ang ating tongue ay pwede ring magamit sa mga negatibong bagay gaya ng pagiging complainer, mag-grumble, mag-criticize, maging judgmental, maging malicious in words, maging mapanungayaw, at makapagsalita ng mga filthy, unsavory, at unacceptable na words that are against God's will. So, the topic that I'll be sharing with you today ay pinamagatan ko po na prayer items God answers. Mga panalangin, concerns, mga needs na idinudulog sa Diyos na Kanya namang tinutugon. Mga iba't ibang klase ng prayer concerns, prayer items na tinutugon ng ating Panginoon. In our passage, ang una nating makikita
na prayer concern, prayer item na tinutugon ng Diyos na panalangin ay walang iba kundi ang panalangin para sa mga troubling. Pakisabi nga po natin, troubling. If I may read sa English para balanse po tayo today. Is anyone among you in trouble? Let them pray. Yan daw, sabi. Nandiyan po yung word na trouble. May mga taong troubling. May troubles na kinakaharap, pinagdadaanan sa kalagitnaan ng mga mananampalataya na listener or pinatungkulan ng sulat na ito ni Apostol Pablo. Sabi niya, let them pray. Is anyone happy? Let them sing songs of praise. So, ang mga troubles, problema, at mga difficult situation ng buhay ay common na nararanasan ng mga anak ng Diyos. Mga, even so, ng mga spiritually elite na mga lingkod ng ating Panginoon. Hindi lang mga ordinaryong miyembro, man din ay bawat mananampalataya, lingkod ng ating Panginoon. Iba't iba na troubles, problema, at mabibigat pa nga na mga problema, troubles ng buhay ang nararanasan. Kaya kailangan ng pananalangin. James encouraged the people of God for them to pray always. To pray for wisdom sa Panginoon. To pray for resources. To pray for God's intervention. To pray for God's mercy and grace. Ang nakakalungkot, kapag kang isang Kristiyano ay sa halip na manalangin, nakakapag-respond negatively, inappropriately sa kanyang situation. Difficult situation pinagdadaanan. Dahilan para siya ay maging complainer, maging critical, maging judgmental, mairita, hindi i-address ang problema, hindi ilapit sa Diyos, hindi hanapin ang kalooban ng Diyos, at hindi ilapat ang salita, utos ng Diyos sa kanyang sitwasyon. Ito ay nangyayari minsan, madalas sa buhay ng mga Kristiyano. Pero the Bible tells us, and I believe, nararanasan po natin, o baka naranasan na ng marami sa atin, na truly, ang troubles of life, difficult situation ng buhay, ay kayang gawin ng Diyos na para sa ikabubuti o sa katagumpayan ng kanyang mga anak. Truly, God can transform troubles into triumph. Marami tayong ganyang karanasan na naranasang mabigat na sitwasyon, pero eventually, later, nakita natin na may magandang purpose pala ang Panginoon. Why God allowed the trials, troubles, sufferings, hardship, difficulties maranasan at mangyari sa ating buhay. In the life of Paul, mga kapatid, we all know na si Paul ay biniyaan ng Diyos ng grabing karunungan, grabing conversion, personal na si Kristo mismo ang siya sa kanya'y tumawag at nangaral ng salita ng Diyos at dahilan para makakilala siya ng totoo sa Panginoon. At maraming ibinigay ang Diyos sa kanya ng mga pribilehiyo. Nakapagpagaling siya ng mga incurable diseases, bumuhay siya ng patay. Grabe yung karunungan at revelasyon ng Diyos sa kanya. In fact, lots of visions ay pinakita ng Diyos sa kanya na hindi pa nangyayari, mangyayari pa lang. More so, ang langit ay ipinakita ng Diyos kay Apostol Pablo. At sa dami ng kanyang mga kalakasan, karunungan, accomplishment, katagumpayan, kapangyarihan, binigyan siya ng tinik sa laman ng Panginoon. Thorn in the flesh, upang hindi siya magmalaki. Tinik sa laman. So alam natin, iba't iba ang sinasabi ng iba, ang haka-haka, kung ano yung tinik sa laman na yon, pero yun ay kahinaan, limitasyon, o nagpapahirap kay Apostol Pablo, dahilan para siya ay hindi magmalaki, kundi sa kanyang sitwasyon na yon na may tinik siya sa laman, may difficult situation siya, meron siyang trouble o troubles in life na hindi nga nawawala because tinik nga sa laman, kaloob ng Diyos, siya po ay naging hindi lang humble kundi prayerful and submissive sa kalooban ng Panginoon. So ang tinik sa laman na yon,
based na rin sa testimony ni Apostol Pablo, ay naging kalakasan niya, naging karunungan niya, naging protection niya, naging katagumpayan niya. Sa pinermit ng Diyos na tinik sa laman na yan. And the Lord said to him, at siya'y na-comfort, na nung panahon na ipinagpe-pray niyang, 3 beses niya kasing pinag-pray na alisin ng Diyos sa kanya yung tinik sa laman na yon na nagpapahirap sa kanya. A torment of Satan, yun ang kanyang winika sa Panginoon. God said to him, my grace is sufficient for you. Meaning, may pinermit si Lord na trouble, tinik sa laman, difficult situation, pero hindi siya iniwan ng Panginoon. May provision ng Diyos sa kanya, may protection ng Panginoon sa kanya, at yung tinik sa laman na yon, yung trouble na yon, ay magre-resulta sa ikabubuti niya, ikalulwalhati ng Diyos, at sa kanya pong pagkakaroon ng mga katagumpayan in life, especially sa paglilingkod sa Panginoon. Even the Lord Jesus Christ ay nanalangin din ng 3 beses sa Diyos, sa Ama, sa Garden of Gethsemane, na sinabi niyang, Ama, kung maari lang po, alisin niyo po ang saro na to na aking iinumin, na ang tinutukoy niya ay ang kanya pong sakripisyo sa krus ng Kalbaryo, sa kanyang magiging paghihirap sa krus ng Kalbaryo para sa kalooban ng Ama, para sa ikaliligtas ng maraming tao. Pero yung difficult situation niya na yon ay nagdala para si Kristo ay maluwalhati ng Ama, mailuklok ng Ama sa pinakamataas na kalalagayan. Ang pagka-Diyos, ang pagiging Diyos, ang paghahari, ang dominion, at ang control over everything in the world and in the life to come. Kaya ang trouble ay isang bagay na nararanasan ng mga mananampalataya such as you and me, at ito ay pambalansin ng Diyos sa buhay ng isang tao para lalong mapabuti, tumatag, at maging maayos na lingkod ng Diyos, and most of all, mag-glorify ang Panginoon. God is a God of balance, mga kapatid. Dahil nagpapahintulot siya, hindi lamang ng mga pagpapala, kundi ng pagsusubok o pagpapalo. Punishment or discipline or testing. Testing na hindi bunga ng kasalanan, hindi bunga ng pagsuway, hindi punishment o disiplina, kundi pagsubok sa mga lingkod ng Diyos. Marami po sa Bible, naglilingkod siya, just like the Lord Jesus Christ, sumusunod sa kalooban ng Ama, pero nakaranas ng mga troubles of life. Alam niyo ang mga pagpapala ng Diyos sa ating buhay? Sagana talaga eh. Kasi ang pagsubok, ang troubles na pinipermit ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya such as you and me, from time to time lang, paminsan-minsan lang, o kaya ay temporary lang. Pero ang blessing natin, mas marami at mas mahaba. God gives His people troubles for maybe an hour, or sabihin natin a day or so or more. Pero ang blessings naman na binibigay niya sa atin, hindi lang minsan, hindi lang days, kundi weeks or months, na puro tuloy-tuloy, dire-diretso, puro blessing. And after that, God will permit trouble to come our lives. And that is for us to be balanced. Amen? Just like Paul, para hindi siya magmalaki, para patuloy siya maging dependent sa Diyos, hindi lang thankful sa mga blessings, kundi siya po ay maging grateful sa Panginoon na makita niyang pagkilos ng Diyos sa kabila o matapos ang mga pinapahintulutang trouble ng Panginoon sa kanyang buhay. So yan po yung una na prayer item na sinasagot ng Diyos. Prayer for the troubling. Prayer for the suffering people of God. Prayer for the afflicted servants of God. Ang pangalawa po ay prayer for the ailing.
Pakisabi nga po natin, ailing. Mga may sakit, mga may pain na pinagdadaanan, physically, sama na natin, emotionally. Kasi ang sabi po dyan sa atin pong passage, sa verse 14 to 16, is anyone among you sick? At talagang physical po ito, nakaramdaman. Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. May karamdaman. Sino po may sakit ngayon? Yan. Huwag naman nating may pagkamali na pag tayo may sakit, nagkasala tayo. Pero in Bible times, at sa ating karanasan, may ganun talagang elemento ng katotohanan na pag ang isang tao, Kristiyano, kaya may sakit, somehow, disiplina o chastisement, punishment ng Diyos. Sa 1 Corinthians 11:30, sinabi ni Paul sa mga mananampalataya at Corinth na kaya sa inyo marami ang mahihina at may sakit o sakitin. Ang ilan nga sa inyo kinuha na ni Lord, namatay na dahil sa inyong pagkakasala, dahil sa inyong kasalanang patuloy na ginagawa. So sometimes God gives healing and sometimes hindi na kagalingan binibigay ng Diyos, kundi kamatayan. Yung bang dadalin na siya sa bosom ng Panginoon bilang anak ng Panginoon. So sometimes, pine-permit ni Lord na tayo magkasakit. Even if hindi tayo nakakasuway sa kalooban ng Diyos. At minsan naman, dahil sa ating pagsuway, kaya tayo nagkakasakit. May na-violate tayo na kalooban ng Diyos. At ang sabi ni James, kapag may sakit kayo, sabi ni James sa mga mananampalataya, ipatawag nyo ang mga elders ng simbahan, ang mga tagapanguna, mga pinuno, at hayaan nyo kayo ay i-anoint ng oil, pahiran ng langis, parang medication yon, o kaya ay pangmasahe, o kaya ay pang-therapy, o kaya ay panghilot, at i-confess nyo ang inyong kasalanan. Hindi lang sa inyong nagawa ng kasalanan, lalong-lalo na sa Diyos. Para kayo ay mapatawad. So, biblical na ang kasalanan ay sometimes nagbubunga ng karamdamang pisikal. At ang kasalanan na nakumit sa isang tao, kailangang ihingi ng tawad kung kanino siya nagawa. Pero may mga kasalanan na hindi maikumpisal sa taong nagawan o kaya ay lalo na kung ang nagawang kasalanan ay hayag at publicize, maganda, kalooban ng Diyos na ikumpisal. Pero kung magre-resulta ito ng kaguluhan lalo, sa halip mapabuti, mapapasama, sabi diyan, private sin requires private confession. Public sin requires public confession. So, ang kasalanan, kailangang di lang aminin, kundi ikumpisal, ipahayag sa taong nagawan o sa mga taong nagawan kung ito ay possible at magre-resulta ng mabuti. Pero, may mga kasalanang nagawa in private na hindi naman kailangan ng sabihin doon sa tao. Kasi una, wala naman siyang alam doon. Ikaw lang naman ang nagkasala dahil naging malicious ka sa kanya, naging lustful ka sa kanya, o nag-judge ka sa kanya, hindi naman niya alam. Pwede namang sabihin, pero kung ito ay personal and confidential, may mga ganun pong kasalanan. Meron ba sa ating ganon? May nagawa tayong sin? Oo, kinumpisal natin sa Panginoon.
Pero there are some sin which is so private and confidential na pag kinumpisal mo sa kanya o sa maraming tao, publicly, baka hindi makatulong, kundi makabigat pa at makasira at mag-create pa ng gulo. Ayan. Might as well, sa Diyos, ikumpisal, at talikuran ng kasalanan na yon, wag nang ulitin upang maluwalhati ang Panginoon. Masunod ang kalooban ng Diyos. At napaka-importante nung pagkukumpisal ng kasalanan sa nagawa ng kasalanan. If I may emphasize, dahil yun ang kalooban ng Diyos. Halimbawa, meron kang appointment, meron kang sinet na appointment, tapos hindi nalimutan mo, hindi mo naman sadya, naalala mo, tapos na. So, pag nagkita kayo, it is but good na sabi mo, pasensya ka na, nalimutan ko. Pasensya ka na, nagkaroon ng priority. Di ba? So, confession of sin is important. Lalo na kung ang resulta ng pagkukumpisal, paghingi ng tawad, ay makakabuti. So, ang pangatlo po na panalangin na tinutugon ng Diyos, aside from sa mga troubling, aside from the mga ailing, may sakit, ay ang pananalangin para sa bansa, ang pananalangin para sa mga tao, ang pananalangin para sa mga mamamayan, pananalangin para sa country o sa estado na meron tayo o meron ng mundo na ito. Ayan, nakakapag-pray ba tayo para sa ating bansa, para sa ating leaders, para sa mga mamamayan? Na-i-include ba natin sila sa ating prayer? Kasi sa verse 17 and 18, binabanggit po dyan ang isang propeta ng Diyos na si Elijah, kagaya rin natin, tao lang, at nagpe-pray. At ang kanyang prayer, isa sa prayer item niya ay para sa bansa, para sa hari at reyna, para sa mga mamamayan, para sa kalupaan, para sa masaganang ani, hindi lang ng isang lokalidad, kundi ng buong bansa, para sa ekonomiya. Yan. So, he prayed earnestly na wag umulan, kasi yun ang plano ng Diyos. Ipinahayag ng Diyos sa kanya na magkakaroon, plano ng Diyos na idisiplina ang bansa. At yun sa pamamagitan ng famine. At mangyayari yon kung ipagpe-pray sa panahong hilingin na ni Elijah sa Diyos na magkaroon ng tagtuyot, wag umulan. At ipinag-pray nga niya. At ayon kasi sa kalooban ng Diyos, yung kanya ipinanalangin, alam niyang kalooban ng Diyos na magkakaroon ng tagtuyot, hindi uulan, hindi pa ulan, magkakaroon ng taggutom. So yung prayer niya, in accordance to the will of God. Sabi niya, Lord, patigilin niyo po ang ulan. At hindi nga umulan for 3.5 years. Answered prayer. At dumating yung panahon naman na kanya nang ipinag-pray din, Lord, paulanin niyo na po. Umulan nga. Though, hindi isang beses lang niya pinag-pray, kundi 7 beses siyang nanalangin. Sabi niya, Panginoon, paulanin niyo na po. At inutusan niya yung kanyang alipin, tingnan mo nga kung umuulan na, may parating na ulan. Wala po, bossing. Pray uli siya. Tingnan mo, wala pa rin po ulan na dumarating. Ni maitim na ulap, wala po. Pray uli siya. 7 dalangin siya. At yung huling panalangin niya, 7, tingnan mo kung meron. Master, meron pong namuong napakaitim na ulap, napakalaki, paparating. At yun na po yung sagot ng Panginoon. So makikita rin natin that in praying, there has to be persistency. 7 siyang prayer. Kaya meron tayong mga prayer, wag nating sasawaan. Lalo na kung ang pinagpe-pray natin, alam nating kalooban ng Panginoon. Like Elijah, alam niyang kalooban ng Diyos na magkaroon ng tagtuyot, tagutom. Nag-pray siya ng ulan.
At noong kalooban na ng Diyos na magkaroon na ng masaganang ani, pinag-pray niya. At naging persistent siya. Bagamat hindi agad tinugon ng Diyos ang kanyang prayer, pero eventually, tinugon ng Diyos ang kanyang panalangin. Meron siyang panalangin para sa bansa, para sa hari kay King Ahab, para kay Jezebel na queen ng hari. Man din, sa mga mamamayan na nangangailangan ng... At baka bigla akong magliyab dito. Joke. Di po ba? Mga tao na nangangailangan ng pagkain, lupaing masasaka, madiligan ito, may sibulan ng pananim, and most of all, mamunga. Okay? So, ang prayer niya ay napakalawak. Hindi lang pansarili, hindi lang para sa kanyang pamilya, hindi lang para sa mga mananampalataya, kundi maging sa bansa, buong kalupaan, lahat ng mamamayan. Kaya ang ginamit ko pong word ay populace. Prayer for the populace, for the country, for all the citizen ng ating bansa, man din ay ng buong mundo. So, si Elijah ay kilalang-kilala natin na lingkod ng Diyos, and most of all, pag nag-pray, tinutugon ng Panginoon kanyang panalangin. Once, hinamon niya ang mga propeta ni Baal sa Mount Carmel. Sino nakakaalam niyan? Magsabi ng amen. Yung account na yan. Hinamon niya mga propeta ni Baal, Diyos-Diyosan ng bansa. At sabi niya sa kanila, sige, manalangin kayo, maghandog kayo, gawin niyo gusto niyo. At ihandog niyo sa Diyos yan, tingnan natin kung yan ay tatanggapin ng Diyos. At ako din, maghahandog din ako sa Diyos after you. Tingnan natin kung kaninong handog ang tatanggapin ng Panginoon. So cut that story short, di ba? Maghapon, nananalangin, hiniwa ng mga katawan ng mga Baal, mga propeta ni Baal. Sumigaw na sila, umiyak, tumangis, lahat na ginawa nila. Pero walang response sa Diyos. Walang answered prayer. At sila ay napahiya. Pero nung sabihin ni Elijah na, Lord, narito po ang aking handog. Ipakita niyo po ang inyong kapangyarihan. Tanggapin niyo po ang alay kong ito. May bumabang apoy. Kinain ng apoy ng Diyos ang kanyang mga alay. Bilang tugon sa kanyang panalangin, pagpapakita na si Elijah ay may tunay na Diyos at ang mga propeta ni Baal ay walang totoong Diyos at hindi Diyos sa kanilang mga buhay ang Diyos ni Elijah, ang ating Panginoon. So God's promise of answered prayer are for all His children. Dahil ito po ang maaring maging katanungan po natin na si Elijah yan. Kaya answered prayer siya kasi great man of God yan. At iba siya sa akin. Somehow, yan ang ating pwede maging reaction. At imposible na magawa ko din yon. Of course, sa ating panahon, baka pag tayo nanalangin na may bumabang apoy, may bumabang anghel, diba? Makabuhay tayo ng patay, baka imposible na nga. Pero when it comes to God as a prayer answering God, hindi lang sa buhay ni Elijah, man din sa buhay mo, sa buhay ko, ang Diyos ay nanatiling mapagpala na Diyos. Kung matugunin sa panalangin at pangangailangan ng Diyos kay Elijah, sa atin din naman ay so possible na ang Diyos ay maging a prayer answering God. Bakit? Our passage said, mga kapatid, that Elijah is like just one of us. Yun po ang sabi. Si Elijah ay kagaya rin natin. Tao lang. Bilang tao, edi siya ay nagkakamali rin. Siya rin ay may kahinaan. Siya rin ay nagkakasala. Do you believe that, mga kapatid? Na si Elijah, even if siya ay
great man of God, nakagawa ng himala, nakapagpababa ng apoy, at sobrang tapang. Kagaya natin siya, na kung meron siyang answered prayer, it's the same for you and me, na pwede ring makaranas ng mga answered prayer mula sa ating Panginoon. Dahil si Elijah, mga kapatid, ay kagaya rin nating may kahinaan, nagkakasala. In fact, di ba, after niya na matalo yung mga prophet ni Baal, after that, victory sa Mount Carmel, nanghina siya. Di ba? Naduwag siya. Nagtago siya sa kuweba, sa ilang. Natakot siya sa kanyang buhay. At sabi niya kay Lord, kunin mo na ako, Lord. Wala na akong kasama. Ako na lang nag-iisa. At ako ay pinagtatangkaang patayin ng hari at ng reyna. See? Nanghina, nagkasala, may limitasyon, pero meron po siyang mga answered prayer. Sabi mo sa katabi mo, may answered prayer ka. Huwag ka lang mapapagod sa pananalangin. Just like Elijah, naging persistent sa pagpipray sa ulan, 7 times siya nagpray. Huwag mong tigilan. As long na alam mo na ang pinagpipray mo, kalooban ng Panginoon. Are you with me? Because God's promise of answered prayer are for all His children. Sabi sa katabi mo, pray ka lagi. Patuloy ka lang mag-pray. Amen? Because God answers prayer. In fact, kahit nga hindi raw ibigay ng Diyos yung ating hinihiling, yung no ng Diyos, o kaya yung wait na sagot ng Diyos sa ating prayer, is still a yes. Amen? Kasi kaya baka hindi pa binibigay, baka ikapapahamak mo, lalaki ulo mo, magkakasala ka, mawawala ka sa gawain ng Panginoon. Lalaki, magkakasibuyas ka sa kilikili. O kaya baka pakwan pa nga, talagang hindi na madiretso ang kamay, lagi na nakapamewang. Dahil yumabang na lumaki, dahil sa pagpapala, dahil sa answered prayer. Somehow, may mga rason ang Diyos kung ba't hindi pa kinakatagpo ang ating panalangin. At if ever God said, no, I don't want that for you. What you are requesting me is hindi kalooban. Nakita mo sa salita ng Diyos, inimpress ng Diyos sa puso mo, ng Holy Spirit, that what you've been praying ay hindi kalooban. That no is still a yes. Can you say amen? Dahil walang nilalayo ng Diyos, pinapahintulot ang Diyos sa buhay ng kanyang mga anak, such as you and me, na ikapapahamak natin, kundi ikabubuti natin. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Prayer power is the greatest power in the world today. So ang kapangyarihan ng panalangin, ang pinakadakilang kapangyarihan sa buong mundo, past, present, and future. Kaya ang pagpipray ay isang napakagandang gawain. Maturity yan kung nakakapag-pray ka. At most of all, sa pamagitan ng panalangin, merong kang grabing kapangyarihan. At ang sabi ko nga kanina, ang prayer ay isang high and holy privilege. Bakit? Aba, nakakapasok ka sa banal na presensya ng Diyos. Malaya, boldly, at nasasabi mo ang gusto mo, ang kahilingan mo sa Kanya. Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Lumalang sa iyo, lumalang sa lahat ng bagay, may-ari ng lahat ng bagay. Nakakalapit ka in prayer. Wow, that's so great. Kaya, huwag tayong mag-alangan, huwag tayong manghinawa, huwag tayong makalimot, manalangin, sapagkat ito ay paglapit sa ating Panginoon. At paraan para masumpungan natin ang mga answered prayer ng ating Panginoon. So, isa yan sa responsibility natin as a local Church of God in this place o saan man tayo dali ng Panginoon. One of our great responsibilities to pray. Not just for our lives, for our church, o sa ating mga buhay, man din po sa iba pang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay na isama natin sa ating mga panalangin.
the troubling, yung mga may sakit, the ailing, yung ating bansa, mga leaders, mamamayan, mga tao, hindi lang sa ating bansa, kundi sa buong mundo, ay responsibilidad nating ipag-pray. Para ano? Makakilala sa Diyos, first and foremost. May ganyan na ba tayong klase ng prayer, desire, passion, na hindi lang pamilya natin ang masave, kundi ang maraming tao, if possible, ang lahat ng mamamayan ng ating bansa, magkaroon ng conviction, magkaroon ng genuine faith, o yung mga medyo nanlalamig na mga mananampalataya, humina, seemingly tumalikod na sa Panginoon, hindi na naglilingkod sa Panginoon, ma-revive. May tao ka bang ganyan ay pinagpipray? Ma-restore, ma-revive, maging active uli, makasunod ulit, makalakad uli sa daan ng Panginoon. Pagpalain ng Diyos. Not just leaders of the church, as well as leaders of the land of our country, presidente, senadors, congressmen, mayors, governors, barangay captains, even hanggang sa pinakamababa, mga kagawad ng barangay. Do we pray for them? We must. We are responsible to pray for the nation, for the state, for the population, for the need of the country, even so, the whole world. In the area of evangelism, hindi na mahirap abutin ang four corners ng mundo because of the technology. Are you with me? Hindi na mahirap sa ating panahon. And so, we need to pray. The last but not the least, na prayer items that God answers ay prayer for the erring. Pakisabi nga po natin, erring. Sino nito nagkakasala, nagkakamali, nakakagawa ng faults, mistakes, nakakapag-commit ng sin. Prayer for those who wanders from the truth. Yung mga bumitaw na, tumalikod na, o ayaw na sa katotohanan o sa kalooban ng Diyos. Verse 19 to 20, ito po ang sabi. If I may read sa English naman. Sabi ni James, "My brothers and sisters, if one of you should wander from the truth and someone should bring that person back, remember this. Whoever turns a sinner from the error of their way will save them from death and cover over a multitude of sins." So, kung pinagpe-pray natin yung mga may kabagabagan, may pagsubok, may problema, may difficult situation, yung mga may sakit, yung mga may nararamdamang pains, yung mga for operation, yung mga may hindi nawawalang karamdaman, merong mga iniinda sa katawan, ayan, dapat din nating ipag-pray yung mga nagwa-wander sa truth. Yung mga hindi na sumusunod sa katotohanan o sa utos ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Around us, mga kapatid, if someone nakita natin, mga kapatid, na may ginagawang mali, paalalahanan, i-counsel. Hindi lang ipag-pray. Maganda ipag-pray talaga. Pag-pray ng ipag-pray, huwag tigilan. Pero kung meron tayong help na mai-extend sa kanya, masasabi, maituturo, mai-share, ang ganda nun, na hindi lang puro prayer. So, we must pray also for those people na medyo humihina, nanlalamig, sumusuway sa kalooban ng Diyos, at bumitaw na sa katotohanan, at hindi na po willing, hindi na kaya na sumunod sa katotohanan at utos ng Panginoon. Sa loob at labas ng simbahan, we must pray and also reach out for those kind of people. Lalo na kung dati nating kapatid o kamag-anak, kakilala, kaibigan, nag-wander na sa truth, sa faith, pag-pray. I-reach out. Tulungan. Ang kasalanan,
kahit maliit lang, na naging dahilan para ang mga mananampalataya ay humina, maging inactive, bumitaw sa katotohanan, mawala na sa gawain ng Panginoon, magbalik na sa sanlibutan, maging inactive, unchurched, backslider for short, ay nagsisimula sa maliit o isa lang na kasalanan. Isang maliit o katotohanan ng utos, kalooban ng Diyos na dinefy, ni-reject, dinisobey, hindi na pagsisihan, lumaki, nanganak, hanggang sa isang araw, yun ang dahilan para siya ay mag-collapse. Spiritually, maging weak, and maging inactive na, at tuluyan na hindi makasunod sa katotohanan, utos, salita ng Panginoon. Alam niyo po, alam nating lahat ng kasalanan nanganganak. May mga kasalanan, of course, minor lang sa atin. Pero as long na ang kasalanan na yan ay laban sa katotohanan at utos ng Diyos, kahit minor lang yan, kahit maliit lang yan, pwede yan na lumaki, manganak, maging dahilan ng ating paghina, maging dahilan ng ating pagkakasala pa, ng higit pa, pagkalayo sa Diyos, sa kalooban ng Diyos, sa gawain ng Panginoon. Yung halimbawa sa pagbibigay, kung meron tayong mga pagkakataong hindi natin maibigay ang para sa Panginoon, halimbawa, once a month, that sin na minsan-minsan lang, pwedeng lumaki yan, pwedeng maging 2 beses yan, pwedeng maging inconsistent yan, pwedeng totally hindi ka na nagbibigay sa Panginoon ng para sa Kanya. Sa oras, it's the same. Yung late ka ng 5 minutes sa una, once a month lang, pwedeng maging tuwing linggo yan, eventually, late ka ng 5 minutes. Baka magiging 10 pa nga sa sunod, magiging 15, magiging 30, magiging 1 oras late ka. Lalaki ng lalaki. Yung pag-absent, kahit 1 beses lang sa 1 buwan, pero hindi valid yung reason na ipagpalit natin sa trabaho, transaksyon, negosyo, sa opportunity, sa pleasure, yung isa na yan, pwedeng masundan. Magiging 2 beses ang buwan. Kaya nga, no wonder, maraming Kristiyano, hindi na talaga totally dumadalo. Wala na talaga sa gawain. Yung katotohanan sa buhay nila, hindi na sinusunod at hindi na inuuna. Sarili na ang nasunod. Ang masaklap, mga kapatid, hindi lang dangerous ang sin na minor, gradual na nagagawa, na de-develop gradually, pero isang araw, hindi lang to pinagbubuntis, kundi ipinapanganak ang marami pang kasalanan at ang dulo ay disiplina, chastisement ng Panginoon. So nakakatakot ang mag-wander sa truth, ang sumuway sa kalooban ng Diyos kahit na minor pa yan. So whenever we commit sin, kahit simple lang, maliit lang, James said, confess your sin para mapatawad ka. Ikumpisal mo nga sa tao na gawa mo ng kasalanan, ang iyong kasalanan, para mapatawad ka. It's so dangerous for the erring, sinning believer, servant of the Lord, ang mag-wander sa truth, sumuway sa kalooban ng Diyos. And it's also dangerous for the church. Pastor, minsan-minsan lang naman ako malate o umabsent. Oo, pero nakakapagbigay tayo ng influence sa iba. We don't just know. Some are nagiging na rin, lumalakas ang loob. Siya naman meron naman dyan. Laging late, laging absent. So, pwede na rin ako. Everybody does it. Many people do it. Papalit na rin yung iba. Absent na rin yung iba. Hindi na rin magbibigay yung iba. Kasi may alam siya, hindi naman tapat na nagbibigay.
So, it's not just dangerous for ourselves if we commit sin, if we wander from the truth, if we disobey God, but it is also dangerous for the other people, believer, servant ng ating, even so, sa whole church. Because katawan tayo di ba? Katawan ng simbahan ng Panginoon. Sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan. Pagka may masaya, masaya ang lahat. Pag may malungkot, marami apektado. Pag may nagkulang, nagkasala, nagwander sa truth, affected ang simbahan, affected ang mananampalataya. Nadidisgrace ang Panginoon, nagigrieve ang Panginoon, hindi nag-glorify ang Panginoon, at nagkakaroon pa to ng ripple effect. Ng iba, nai-influensyahan to do the same. Because some or many does it. So, mapanganib ang mag-wander sa truth. Kahit simple lang na truth, utos ng Diyos, maliit lang, pero dahil ang kasalanan, pag hindi inamin, kinumpisal, tinalikdan, nanganganak. At ang dulo nito, hindi lang discipline and chastisement and penalty. Even so, death. In the Bible, there are lots of servants of God na nung hindi na sila sumunod sa kalooban ng Diyos, nagwander sa truth. Hindi nila kinumpisan, hindi nila inamin, hindi nila tinalikdan. Hindi sila pinatawad ng Diyos at binago ng Diyos. Kinuha na lang ng Diyos ang kanilang buhay because God sees na hindi na sila willing na sumunod sa katotohanan. Sumunod sa kalooban ng Diyos. Might as well, God will take the life ng kanyang mga lingkod. Kapag wala na yung desire, sumunod sa katotohanan, tumalikod sa kasalanan, at lumakad sa daan ng Panginoon. Hindi lang physical death, hindi lang physical ailment o sickness as discipline ang pwede ibigay ng Diyos. Even so, kamatayan. So unless the believer stays close to the truth, he will start to drift away. Kaya, sana lahat ng alam po natin na katotohanan, utos ng Diyos, let's see to it na susunod na, susundin natin. Masuway man natin, we confess, we repent, we turn from that sin, and we go back to the truth of God. Huwag nating hayaan na manatili yung sinful habit na yan. Kahit maliliit lang yan, kahit paminsan-minsan lang yan, kasi pwedeng lumaki yan, pwede tayong disiplinahin ng Diyos yan, not just physically, materially, financially, relationally, even so, spiritually. Kaya nga maraming inactive, hindi maggamit ng Panginoon, napaka-talented, gifted, so skillful, pero because of compromise, hindi mag-glorify ang Panginoon. At nakaka-apekto pa sa iba. Nakakapagpahina pa na yun, kinatitisuran. So it is important not just to seek the lost, but also to win the saved. So ito ang isang resulta, mga kapatid, na sa simbahan ng Panginoon, merong mga, because nagwander sa truth, sumuway sa kalooban ng Diyos, hindi nagsisi, hindi nagbalik loob, hindi tumalima, hindi lumakad ng Panginoon, nawala sila. Naging backslider. Maaring nandyan pa, nasa loob pa ng gawain, pero malamig ang puso, malamig ang pananampalataya. May reservations. Hindi completely and fully surrendered to the will of God in serving God, in honoring God, in glorifying God. That is why they gradually drifts and eventually nagko-collapse. Bumabagsak na talaga. So, tayo po, mga lingkod ng Panginoon, whenever we have brothers or sister na nagwander sa truth, may ginagawa hindi maganda, nagkakasala, ipag-pray sila, i-reach out sila, tulungan sila, i-counsel sila, paalalahanan sila. That's our responsibility. Tayo po lumalabas, sumahayo.
para makawin ng soul. Hinahanap natin yung mga elect ng Diyos, di natin kilala, nandyan, outside, kahit maanawan tayo, mainitan tayo, magastusan tayo ng malaki, kahit yung ipapahinga natin, hindi na natin ma-enjoy, kundi i-devote natin sa ating evangelism drive, pagre-reach out, para lang makakilala sila. Pero it's so important na hindi lang natin hanapin yung mga elect, yung mga anak ng Diyos outside, para ma-integrate sila, ma-assimilate sila, maging bahagi sila ng katawan, pamilya ng Diyos, spiritual family ng Diyos. In our midst, ma-integrate sila, makasama natin, maging hindi lang sila worshiper, kundi servant ng Panginoon, kundi i-win din natin yung mga saved na, yung nandito na, mahalin. Kaya nga nagbabatian tayo lagi. Part ng ating pong pagpapahalaga yan, pagpapadama ng pagmamahal natin, ng ating kagiliwan sa mga kapatid, sa mananampalataya. Lalo na pagka bihira nating makita. Di ba? Talagang tuwang-tuwa tayo at niyayakap, kinukumusta natin. Magiliw na magiliw. Man din, yung mga laging nandyan, consistent, faithful, talagang patuloy nating pagpalain, mahalin, ipag-pray. Lalo na yung mga medyo nagkakaproblema, merong mga nagiging limitasyon, nagkakasala, alam natin, may nagagawang kasalanan, lalo na kung hayag, publicly, ipwera pa natin yung mga sin na nagawa in private. So we need to pray. We need to seek the lost, but also we must win the saved. Sabi sa katabi mo, hindi kita pababayaan. Maagaw ni Satanas in this church, mawala. Amen? Kapit bisig, di ba? Mag-prayer chain tayo, magpaalalahanan, magtulungan, magmalasakitan, ipanalangin natin ang bawat isa. So, to end up, not just on this passage, mga kapatid, but to the whole book ng James, because last session na po natin to, study sa book of James. Tapos na. So, remind ko po kayo na ang overall na theme o key theme, key emphasis ng book of James ay spiritual maturity. Spiritual maturity. In our passage, ang prayer, ang kakayanang manalangin, not just regularly, consistently, most of all, may quality na panalangin ayon sa kalooban ng Diyos, tinutugon ng Diyos, ay marka ng isang spiritual maturity sa buhay ng mananampalataya. So, allow me to run through sa ilang mga tanong na hatid ng ating passage, book na tinalakay in series for many months, Book of James, para makita natin somehow kung nasan tayo, kung nagagawa pa ba natin to, may kasalanan ba tayong naipapamuhay, may kalooban ba ng Diyos na nag-violate natin. So let's conduct for a short while ng pag-i-examine sa ating mga puso at sarili. Number 1, questions for you to ponder. Do I become more patient in troubles of life? All the more, nagiging patient ba tayo, matatag, matyaga? Saan? Sa mga pinapayagan ng Diyos na pagsubok, difficult situation ng buhay? O pahina tayo ng pahina? Do I play with temptation or resist it at once? Pagka ba meron tayong kinakaharap na pagsubok, tukso, o nasarap tayo ng kasalanan, medyo nagko-compromise ba tayo? Nakikipaglaro muna? Pinapadama? Ini-entertain? O agad-agad nating nire-refuse? Immediately, na pumapasok agad sa ating isip ang utos ng Diyos at immediately we obey God? No. Talikod, takbo, takas, ilag, tanggi. Ganun po ba tayo? Am I happy in obeying the Word of God or I just study and learn it? For sure, all Christian loves to study, hear, and learn the Word of God. Pero yung sundin ang mga utos ng Diyos, ang mga katotohanan, kalooban ng Diyos, is another story.
Kasi sa pagsunod, minsan marami ang nakikinig pero hindi tagapagsagawa. Nare-remind ng katotohanan, nire-rebuke ng Panginoon sa kanyang pero pag uwi, wala na rin. Hindi naman sinusunod din. Are you with me? Okay. Am I able to control my tongue? Ayan. Victorious ba tayo sa paggamit ng ating mga dila, labi, speech? Kasi pwede magamit ito sa masama. Pero it's a gift na meron tayong tongue, lips, labi, o nakakapagsalita tayo na magagamit natin sa pagpoproclaim ng salita, utos ng Diyos, kalooban ng Diyos, sa pagpupuri sa Diyos, even so sa pananalangin sa ating Panginoon. Are we able to control our tongue? Are we victorious in using our tongue? Do we have power? Do we use that power na binigay ng Diyos sa atin through our tongue, our lips? Am I a friend of God or a friend of the world? Kaibigan ka ba ng Diyos o mas malapit ka sa mga taga-sanlibutan? Hindi sa mga mananampalataya, hindi sa simbahan ng Panginoon, hindi sa gawain ng Panginoon. Hindi sa Diyos ka mas malapit, kundi mas malapit pa tayo sa mga gadget, sa pleasure, sa party, sa kasiyahan, sa hobbies natin. Kanino ba tayo mas close? Sa Diyos? Sa sanlibutan? Sa tao? Sa mga bagay na nasa mundong ito na gustong-gusto natin, importante sa atin, mahalaga sa atin. Am I a peacemaker rather than a troublemaker? Tayo ba ay nagiging dahilan ng kapayapaan, pagkakasundo? O tayo mismo yung nagiging dahilan ng kaguluhan, ng paghina, ng backsliding, ng pagko-compromise ng iba, pagkatisod ng iba? Do I make plans without considering God's plan? Meron ba tayong mga plano, direksyon sa buhay, pangarap, ambisyon, na hindi natin na isasungguni sa Diyos kung kalooban ba niya? Hindi. Na inihiling nating samahan niya tayo doon, bigyan niya tayo doon ng victory, ibigay niya sa atin ang ating kahilingan at pangangailangan na yun, yung ating plano mangyari, bigyan ng kaganapan ng Diyos. Do we make plans for our own? And we don't seek God's will, we don't seek His power, His provision, His protection, His guidance? Am I selfish when it comes to money? Ako ba ay pagdating sa pera, kuripot? Ako ba pagdating sa pera ay makasarili? Ako ba pagdating sa pera ay wini-withhold yung para sa Diyos? Yung kakayanan ko na tumulong materially, financially, o sa ibang aspeto ng buhay, meron ako galing sa Diyos para itulong sa magulang, sa anak, sa simbahan, sa kapatiran, sa nangangailangan? Am I selfish when it comes to resources that God has given me? That's a good question. Are we a good steward of the blessings that God has entrusted to us? Do I naturally depend on prayer when I'm in trouble? Pagka ba may sumagi sa isip mong kalituhan, kaguluhan, kabagabagan, takot, may sa puso mo ay kabigatang biglang dumating, may pagsubok, may problema, may difficult situation, may karamdaman dumating sa'yo, ano bang una mong ginagawa? Nagpe-pray ka ba agad? Agad-agad ka ba nagpe-pray? Saan ka man? Ano man ang ginagawa mo? Ano man ang sitwasyon mo? Do you think of God in prayer for your situation? Lalo na kung meron kang kinakaharap na difficult situation ng buhay. Even so, kung ikaw ay masaya, kung ikaw ay blessed, do you pray? Agad-agad, paulit-ulit, na ipag-pray mo na yung blessing mo nung Sunday. Yung blessing mo ngayon, pagpe-pray mo, thank you Lord, thank you Lord kasi ganito, gumanda pa. Thank you. Pero bukas makalawa, thankful ka pa rin. Salamat talaga Lord, dahil nung ganitong araw, ramdam mo pa, sinasariwa mo pa, inuulit. Are you thankful? Are you dependent sa pananalangin? Hindi lang pag meron kang pangangailangan, kundi man din
kapag tayo pinagpala, maayos ang buhay at kalagayan, do we sing songs of God? Do we praise God using our lips, our tongue? Kaya ba nating umawit, magpuri sa Diyos kahit meron tayong mga problema? You know what? Si Paul and Silas, Brother Dennis, midnight, nagpe-praise and worship sila. Saan? Sa kulungan. At maraming latay, hiwa, marka ng latigo at sugat sa likod. Nagpupuri sa Diyos midnight. Nagpe-pray! Kahit bukas makalawa, they are about to be executed. Wow, that is great. Nagagawa pa rin nating manalangin at magpuri sa ating Panginoon. Am I the kind of person others seek for prayer support? Sa passage natin, mga kapatid, sinabi doon, call the elders. Magpa-pray over kung may sakit, kung may difficult situation. Nagpapa-pray over ba tayo? O may pride tayo na wag malaman ng ibang ating problema? And we don't depend to the power of prayer ng mga mananampalataya. James said, the prayer of the righteous person is powerful and effective. So the prayer ng katabi mo, dahil yan ay anak ng Diyos, may totoong pananampalataya yan, servant ng Panginoon yan, may power ang prayer niya. Kaya, lalo na mga tagapanguna ng Diyos, mga elders, mga leaders, may kakayanan, manalangin para sa iyo, maging instrumento ng Diyos para tugunin ng Diyos, katagpuin ng Diyos ang iyong panalangin at ang iyong mga pangangailangan. We need prayer intercession. So what is my attitude toward the wandering brother? Ano bang attitude natin sa mga nawawala, nagkakasala, inactive na, backslider na? Kinikriticize ba natin sila? Constructive ba yung ating criticism o judgment sa kanya? O destructive? Chinichismis ba natin sila? Sinisiraan? Pinangangalandakan? O may desire ba tayo na ma-restore sila in prayer? Ma-restore sila sa pamamagitan natin? At kung i-restore ba natin isang kapatid na nagwa-wander sa truth, nagkakasala, inactive, nagbabackslide, o kaya nandyan pa pero erring, sinning, do we restore them, minister to them, help them with love? O napipilitan lang? O pakitang tao lang? So, anong acrostic topic natin? May nakakatanda ba? Okay, our acrostic topic is piga. Okay. Ano ba pumipiga sa iyo ngayon? Pagsubok? Problema? Alam nyo, maganda yung napipiga kasi lumalabas talaga yung katas. Yeah? Pag may pagsubok, ayan, lalabas kung sino ka talaga. Amen? Kung magpe-pray ka, that's you. May maturity ka. Kung patuloy kang susunod, magpupuri, mananalangin, lalakad sa daan ng Panginoon, kahit gaano pa kabigat ang problema mo, hindi ka magwa-wander sa truth, hindi ka mag-backslide, hindi ka magpapaka-inactive, hindi ka patuloy na susuway sa kalooban ng Diyos, magandang katas yan. Are you with me? Okay, ano ibig sabihin ng piga? Prayer items, God answers. Ano na yon? Yung ating acrostic major points, ano yung mga prayer items that God answers? Tape. Ano bang tape yan? Scotch tape, tape studio. Ano ba? Okay. Ito po ang ibig sabihin ng tape. Prayer for the troubling, prayer for the ailing, sa mga may sakit, prayer for the country, for the population, for the people, for the citizen, and the last but not the least, prayer for the erring, the sinning, yung nagwa-wonder sa pananampalataya, sumusoy sa kalooban ng Diyos, nasa loob at labas na ng simbahan, erring, sinning, nag-wonder sa truth, pag-pray. Ito ang mga panalangin tinutugon ng Panginoon. So I propose, don't just be an adult one. Huwag lang tayong lumalaki, tumatanda by age o sa kaitsurahan, sa gawi. Are you with me? But be spiritually mature. Yan ang mensahe kasi ni James, mga kapatid.
Di ba may kasabihan, may mga taong tumanda nang walang pinagkatandaan. So sana hindi lang tayo tumatanda sa edad. Ang lahat na aminadong matanda na siya magsabi ng amen. Pero may isang pagtanda pa na napaka-importante. Yung tayo ay nagmamature, hindi lang physically, mentally, emotionally, relationally, kundi nagmamature tayo spiritually. Can we say amen? So, eto po, irantro ko na lang ang mga maturity o proposition o mga admonition, encouragement ni James. Tagubilin niya na magawa natin para tayo ma-remind sa isang maturity na nais ng Diyos sa ating mga buhay. Mag-gauge din natin kung tayo ay mature na. Perhaps, masumpungan natin ang maturity na nagmumula sa Diyos by following these propositions. Number 1, be patient in testing. Maging matyaga ka, mapagtiis ka saan? Sa mga pagsubok. May pagsubok man o wala, i-practice mo ang truth. Sundin mo ang katotohanan, ang utos ng Diyos, ang kalooban ng Diyos. I-control mo ang iyong labi. Control natin ang labi. Maging victorious tayo sa paggamit ng ating labi. We have power through the use of our tongue sa pagsasalita ng mga kalooban ng Diyos, sa pagpupuri sa Diyos, sa pagsasabi ng mga encouragement, makakapagpalakas sa mga kapatiran sa iba. Hindi makaka-discourage. Be a peacemaker, not a troublemaker. Be a good influence. Be the means for reconciliation. Be a mediator. Be a good peacekeeping force ng Panginoon in this church, in this life, in these times. Magulo na ang mundo, kera na, at laganap ng kasamaan. Laging may nagbababag at nadadamay tayo sa kaguluhan. So wag na tayong makisalo sa kaguluhan, and most of all, wag na nating hayaan na tayo maging dahilan ng trouble o kaguluhan. And the last but not the least, be prayerful in troubles. Can we say amen? Palakpakan natin ating Panginoon. Let's rise up, mga kapatid. Umawit tayo sa ating Panginoon. Thank you, Lord, sa inyong biyaya, sa inyong salita, sa inyong reminder sa amin. Lord, we confess to you our sins. Naka-violate kami na inyong kalooban. We ask of your forgiveness. And we ask of your grace and mercy to be upon us. To give us that enabling na kailangan namin upang hindi ang gusto namin ang masunod, kundi ang kalooban niyo sa inyong mga buhay. Malaman namin na inyong kalooban, makabalik kami sa inyong kalooban, makalakad kami sa inyong kalooban. Mapagtagumpayan namin panghihina, ang aming sariling kagustuhan na hindi ayon sa inyong kalooban, aming pagsuway. Tulungan niyo po kami, Panginoon, makapanumbalik sa inyong daan, kalooban, kautusan, katotohanan. Makakaluwalhati sa inyo, makakapagbigay sa amin ng pagpapala. Magre-restore sa aming spiritual vibrancy, spiritual strength, spiritual maturity and fruitfulness. Lord, have mercy on us. Fill us even more of your Spirit. Enlighten us, empower us even more by the power of your word. Mahimala, buhay, makapangyarihan, bumabago ng puso, nagliligtas ng kaluluwa. Panginoon, we have nothing, we are nothing, we are completely nothing, Lord. For we are by nature sinful, and we are so limited, Lord. We have weaknesses, Lord. Oh God, fill us even more of your grace, mercy, power, Spirit. Be gracious to us, Lord. Glorify your name once again and even more sa aming mga buhay. Sapagkat ito ang layunin niyo kung ba't niyo kami pinili, tinawag, niligtas, binago, pinagpala upang mag-glorify namin kayo, mag-glorify kayo sa aming mga buhay. Not just in some areas, but in every area ng aming mga buhay. Grant us, Lord, the enabling to commit it all to you.
to surrender to you completely. Not just to know your will, not just for us to be able to confess our sins, but for us to be obedient to your sovereign will. And in the midst of troubles, trials, testing, even if ito po ay bunga ng aming pong paglilingkod sa inyo, lalo na kung ang aming pong pinagdadaan ng kabigatan ngayon, bunga ng aming mga pagkakasa at pagsuway sa inyong katotohanan at kalooban. Oh God, grant us, Lord, the enabling, the wisdom, the resources, not just to know, but be able to do your will. All for your glory. This we ask and pray with faith and thanksgiving, submission to your holy will, our most high God, our one true and triune God, the source of everything that we have, the source of everything that we need in this life. We ask of your grace and mercy to be upon your people that are here today, whose hearts kayo ang tinitiko, kayong nais mapaluguran, kayo po ang nais masunod sa kanilang mga buhay. Kayo po ang ninanais na maghari at maluwalhati sa aming mga buhay. Salamat po. Kayo na po ang bahala, and we claim your blessings, our Father, sapagkat kayo po ay Diyos na tumutugon, makatagpo sa panalangin at pangangailangan ng sino mang sa Kanya, nananampalataya, umaasa, nananalangin, naghihintay, nagtitiwala. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, this is our prayer with faith and thanksgiving. In Jesus' holy and mighty name we pray. And we say,